Dumadami po ang naglalakas ng loob na bantaan ang ating Presidenteng Bongbong Marcos. Nabalitaan niyo siguro yung Mike Romero na naglabas ng picture ni President Bongbong Marcos sa tapat ng Bogo Municipal Hall yata yon. Tapos may nakalagay na headshot. Ang ibig po kasing sabihin ng headshot ay patatamaan mo sa ulo, lalo na kung sniper ang gagawa nun. Hindi ba nabalitang pinatawag na ng mga pulis, yan si Mike Romero. Ngayon, may iba pa pong lumalabas na mga taong nagbabanta sa ating presidente. Lumalakas ang loob nilang magbanta dahil ang leader nila, si Sara Duterte, ay minsan na rin nagbanta sa buhay ng ating presidente. May nangyari ba? Pinahuli ba? Kinasuhan ba itong si Sara Duterte? Kaya sila malakas ang loob. Dahil kung kayang gawin ni Sara Duterte ang magbanta and get away with it, di magagawa din nila. Meron po kasing isang lalaking nagbanta sa ating presidente. Bayan ang maggutay-gutay sa iyo. We prepare sundang and bulok. Lahat kami ay pipila para tagain ka, tagtarin ka. Mismong nakatingin ang buong Marcos family sa aming gagawin sa iyo. You will be in bolo, not in a rifle na gagamitin sa iba pang mga magnanakaw. Gulok or bolo, sundang. Kung naabay lampas, lampas. Kung makalampas ka, yan ang bagay sa inyo. Ang sabi niya, gugutay-gutayin daw ang katawan ni President Bongbong Marcos. Gagamit sila ng gulok o bolo at pipila sila at isa-isa nilang tatagain si President Bongbong Marcos, gugutayin ang katawan sa harap pa mismo ng kanyang pamilya. Dahil yun daw ang nababagay kay President Bongbong Marcos. The nerve, ang lakas na ng loob ng mga taong ito. Ang nakakatakot niyan, kaya mukhang hindi natin pwedeng pabayaan na lang ang mga gantong taong nagbabanta kay PBBM. Dahil what if, kung talagang may topak sa ulo yung nagbanta, or may gumawa talaga ng pag-assassinate sa ating presidente, kailangan pong mag-ingat ng ating presidenteng Bongbong Marcos. Dahil kapag gantong may sayad, may topak ang tao, magagawa po nilang gawin yung kanilang sinasabi. Kung hindi, isa sa katuparan nila yan. I'm sure nakakarating naman sa palasyo ito kay President Bongbong Marcos. At dodoblihin nila ang seguridad ng ating presidente. Ako sa tingin ko, itong mga taong nagbabantang ito, parte po sila ng isang grand scheme para patalsikin si President Bongbong Marcos. Takutin para siya ay bumaba sa pwesto. Lahat po ng intrigang yan ay nanggaling kay ex-President Rodrigo Duterte. Tandaan ninyo, nag-uumpisa pa lang ang kampanya noong 2022. Naglabas na ng intriga itong si Digong na mayroong presidentiable na nagko-cocaine, na drug addict, at ang kanyang pinatutungkulan ay ang tumatakbong presidenteng si Bongbong Marcos. So pinakalat niya at ng kanyang mga alipores na si President Bongbong Marcos ay bangag. At ang kanilang goal, ipaalam ninyo at dapat maniwala ang taong bayan sa inyo na si Bongbong Marcos ay bangag at drug addict. Isang naratibo na hindi kailangan ng ebidensya. Hindi na kailangan ng solidong ebidensya. Dahil alam nyo naman, marami po sa ating mga Pilipino ang hindi na nagre-research o inaalam ang totoong istorya, kundi maniniwala agad sa kanilang naririnig. And coming from ex-President Rodrigo Duterte, ang dami niyang napaniwala, lalo na yung mga DDS, na hanggang ngayon, kahit na wala silang maipakitang konkretong ebidensya na magpapatunay na drug addict si President Bongbong Marcos, tuloy pa rin sila sa kanilang naratibo. Wala silang pakialam kahit napahiya sila dun sa kanilang inilabas na peking polvoron video. Deadma lang sila nung napatunayang peke yung video niyan. Basta itutuloy pa rin nila ang kanilang propaganda, ang kanilang pagpapakalat ng fake news na drug addict nga si President Bongbong Marcos. Kaya makikita nyo sa mga comments ng mga DDS, hindi nawawala yung salitang bangag. At kapag ikaw ay supporter ni President Bongbong Marcos, sasabihin, bangag ka ba? Bangag ka rin?
Bangag ka rin, ano? Ako nga, nakakatanggap ako ng mga comments na bangag din ako dahil sumusuporta ako sa presidenteng bangag. Magpakita muna kasi kayo ng pruweba. Hindi na po pwedeng style ng mga Duterte na magpapakalat sila ng intriga, magpapakalat sila ng ebidensya, ng fake evidensya, tulad ng peking polvoron video. Ebidensya nga, peke naman. Basta magpapakalat sila ng intriga na yan ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte ngayon. Kaya kita ninyo, kung banatan nila si Martin Romualdez, umpisa pa lang, pinakalat na ni Sara Duterte na tambalos-los si Martin Romualdez. At hanggang ngayon, dito sa flood control project anomalies na to, itinuturo nila lahat kay Martin Romualdez na siya ang pasimula ng anomalyang ito. Na siyempre, after ni Martin, sunod si President Bongbong Marcos. Ang gago naman at bobo at tanga ng Presidenteng Bongbong Marcos na siya pala ang mitya at utak at ulo ng anomalyang ito. Pero siya ang nagsiwalat. So paano yung mapapaniwala ang taong bayan, ang buong Pilipinas, na si President Bongbong nga ang utak niya, siya na nga ang nagsiwalat. At alam nyo, ang sinabi pa ni President Bongbong Marcos, hindi siya bababa sa pwesto hanggat hindi niya nare-resolba ang problema sa korupsyon. That is a very big task. At kailangan nating tulungan si President Bongbong Marcos dahil lahat po tayo hanggang sa ating anak, magiging anak, sa ating mga apo at sa mga susunod na henerasyon ang makikinabang dito. Pero ang gustong gawin ng mga DDS, ituro nyo lahat yan kay President Bongbong Marcos. Lalo na ngayon, may mga estudyanteng nagrarally daw at lumalabas ng kanilang mga paaralan para magrally laban sa korupsyon. Very good. Kasi yan naman ang gusto ni President Bongbong Marcos, ang tuldukan ang problema sa korupsyon. Pero itong mga estudyanteng ito, yung kanilang rally, gusto pang ituro kay President Bongbong Marcos na siya ang may kasalanan samantalang siya na nga ang nagsiwalat. Isip-isip naman kayo. Ano pa ang isang intrigang pinakawalan ni Digong? Na weak leader si President Bongbong Marcos na hanggang ngayon, sa dami ng ginawa ni President Bongbong Marcos, gusto nilang ipilit sa taong bayan na si President Bongbong Marcos ay isang weak leader. Weak leader na ipakulong si Kibuloy, na ipakulong si Rodrigo Duterte, isiniwalat sa publiko ang nangyayaring korupsyon, na siya lang ang tanging presidente na nakapagsiwalat ng anomalya sa ating gobyerno. Tapos ang gusto ninyo, idawit si President Bongbong Marcos sa anomalyang yan? Weak leader. Ni hindi nyo nga mapabagsak. Nakailang people power na kayo. Kahit na ano pang kasinungalingan ang ilabas ni Sara Duterte. Nakaupo pa rin si President Bongbong Marcos dahil nasa likod niya ang mas nakararaming Pilipino na naniniwala na tama ang ginagawa ni President Bongbong Marcos. So ngayon, dito nga sa mga diskaya na hindi na daw makikipag-cooperate sa ICI, na may mga nagsasabi na dahil pinoprotektahan daw ng mga diskaya si Bongo, na siyempre, i-deny ni Bongo. Dapat ilabas ni Bongo ang kanyang nalalaman. Kaya lang sabi niya, hindi daw niya kilala ang mga diskaya eh. So may mga nagre-react, paano mangyayari na makakuha ng ganun limpak-limpak na proyekto ang tatay at half-brother ni Bongo kung wala siyang basbas. Pero siyempre, yan po ay dadaan sa investigasyon. Tulad ni Martin Romualdez, sinabi niya hindi niya kilala yung witness na ipinresenta ni Marcoleta. Dahil yung witness na yun, tinuturo niya si Martin Romualdez. Pero itong si Martin Romualdez, humarap na sa ICI. Handang ilabas lahat ng kanyang nalalaman. At sinasabi niyang wala siyang kinalaman at wala siyang ninanakaw sa pera ng bayan. Yan din ang sinasabi ni Bongo. Di mabuti, maganda yan. Magkakaalaman tayo kung sino talaga ang mga buhaya na sinasabi ni Bongo. Pero kung papansinin niyo mga DDS, puro si Martin Romualdez ang idinidiin. Tahimik sila sa kaso ni Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. May mga tagapagtanggol pa nga si Bongo tulad itong si Greco Belgica. Sabi niya, si Bongo na ang pinaiimbestigahan. Grabe ang talon. Sunod niyan si Sara at PRRD na. Flood control ang issue Walang flood control scandal noong 2016 hanggang 2022. Ngayon ang flood control scam 2023-2025. Yan ang politika.
shifting the blame on your enemy, PRRD. Pero sige lang, mag-imbestiga tayo but make it public sa Blue Ribbon para naririnig nating lahat. At dapat lahat imbestigahan, kalaban at kaalyado, sabay-sabay. Dahil ang plano niyan, paabutin ng 2028 ang skandalo para ligtas si BBM at Martin sa imbestigasyon na sa kanilang panahon nangyari. Unang-una, kaya nasabi nitong si Greco Bellica na ngayon ang flood control scam dahil ngayon naglabas ang isang presidente at isiniwalat ang kabulukan ng korupsyon sa Pilipinas. 2016, 2022, wala daw flood control scandal. Ano yung inamin ni Digong na sinabi niyang panahon niya yun na talamak ang korupsyon sa DPWH. Sinabi pa niya na gagawin niya lahat para labanan itong korupsyon sa DPWH. At kung hindi daw niya mariresolba lahat ng problema, at least daw mababawasan ang problema. May ginawa ba siya? Wala. Kaya sasabihin ninyo na ngayon 2023-2025 lang nagkaroon ng flood control scandal dahil ngayon lang may isang presidenteng tumayo at isiniwalat ang iskandalo at anomalya diyan sa DPWH. Nagsalita si Digong noon, wala siyang ginawa. So, syempre, lalabas na walang flood control scandal. Utak lang, Greco Bellica. Pinaiikot mo pa ang Pilipino sa mga sinasabi mo. Napakasimple lang naman, i-analisa yung sinasabi mo. Ngayon lang nagkaroon ng iskandalo sa flood control. Sa Blue Ribbon daw dapat naririnig ang lahat. Wala naman magagawa ang Blue Ribbon Yan pong Blue Ribbon ay in aid of legislation. Wala naman silang makakasuhan dyan. Wala naman silang maipapakulong dyan. At dapat daw ibalik si Marcoleta sa Blue Ribbon para daw bumalik ang tiwala ng taong bayan sa mga institusyon natin. Sa panahon ngayon, sa gitna ng iskandalo ng flood control, talaga pong nawala na ang tiwala ng taong bayan sa mga institusyon natin na gustong ibalik ni President Bongbong Marcos, na gusto nyo naman baluktutin para palabasin na si Bongbong Marcos ang utak ng lahat ng ito. Masyado nyong ginugulo ang Pilipinas. Narito na nga ang presidenteng gustong ayusin ang problema at korupsyon sa ating bansa. Pero ginugulo nyo palalo. Imbis na makipagtulungan kayo. O ngayon, nagkataong lumabas ang pangalan ni Bongbong. Bakit? Lumabas din naman ang pangalan ni Martin Romualdez. Andiyan din ang pangalan nila Saldico, nila Chis Escudero. Bakit si Bongo lang ang pinagtatanggol ninyo? Halatado naman kayo masyado. Si Martin Romualdez, humarap na sa ICI. Di humarap din si Bongo, maglabasan sila ng ebidensya ng katotohanan na alam nila. Ito po ang panahon na hindi tayo dapat magbadali. Ito kasi mga DDS, pinapakalat nila na wala daw nangyayari dahil ang tagal-tagal na hindi pa rin nare-resolba ang problema dito sa anomalyang to. Hindi po ganun kadali. Anong gusto nyo mangyari? Tokhang system? O ikaw, nababalitang sangkot ka sa anomalyang ito. Bang! Ganun na lang ba ang gusto nyo mangyari? Magulo na ang sitwasyon, pinagugulo nyo pa. At lalong gumugulo sa ginagawa ng mga DDS na to na may pagbabanta pa sa buhay ng ating presidente. Hindi nyo matatakot ang isang presidenteng gustong maglabas ng katotohanan. Isang presidenteng mas nakararaming Pilipino ang sumusuporta. Lahat po tayo gusto natin makitang matapos ang problema sa korupsyon. Pero dapat po, makipagtulungan tayo. Sabagay, iilan na lang naman ng grupo na imbis na sumuporta, ay ginugulo pa ang sitwasyon. At isa na sa mga grupong yan, ang grupo ng mga Duterte. So, ang panawagan po natin dito sa mga nagbabanta sa buhay ng ating presidente, mag-isip-isip naman kayo. Ito na ang presidenteng ginagawa ang lahat para malinis at matuldukan ang problema ng korupsyon sa ating bansa. Huwag nyo nang guluhin. Huwag na kayong magbanta dahil bawal po yung ginagawa ninyo. At sana sa mga taong ito ay mahuli na agad kayo ng mga otoridad at mabigyan ng leksyon na kahit na hindi nyo gusto ang nakaupo, kailangan nyo pa rin galangin ang posisyon ng presidente.